Ang Panginoon. At sumaiyo rin. Maligayang piyesa po sa inyong lahat. Talagang parang hindi maligaya. Maligayang piyesa po sa inyong lahat. Basta po. Ito tayo ay magdiwang. Magdiwang sa karangalan ni San Jose. Magdiwang tayo sa biyaya ng pananampalataya, at magdiwang tayo sa pagkataon na ipinagkaloob sa atin upang lalong lumago ang ating pananampalataya, at patuloy nawa nating pakinabangan yung paglago natin, lalong-lalo na pagkatapos ng maraming pagsubok na dinaanan natin, hindi lang yung panahon ng pandemya. Pero bahagi yung ating mga pagbasa ay tumutukoy sa pananampalataya. Sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Samuel, ipinahayag sa atin yung panalangin ni Haring David. Ito yung mga huling bahagi na ng buhay ni Haring David. Pinapahayag sa kanya na alin, siya nagpapasalamat sapagkat ito yung panahon, sabi nga po natin, ito yung panahon na yung kaganapan ng yung pangako ng Diyos na ibibigay sa kanila yung lupang pangako ay, kung tawagin po natin, ay napunuan. Ito yung tinatawag nating United Israel. Yung biblical na Israel na ipinangako ng Diyos mula pa kay Moises noong inilabas sila mula sa Ehipto, na sinimulan na mabigyan ng katuparan, ay nakita po natin na alin. Higit na nakita. Ito yung United Israel. Ito yung sinasabi nga po natin Biblical Israel. At sa kanyang anak na si Solomon. Ito yung pahayag ko na ito ay pangangalagaan ng dalawang hari, na siyang magpapalago at magpapatanyag sa kanyang bayan. Ang bayang pinili ng Diyos at yung bayang kaganapan ng alin nung tinatawag nating lupang pangako. Lupang pangako. Kaya sabi nga natin, after na kasi nung kay Solomon, kay Rehoboam, nahati na yung Israel. So, pero yun yung kasikatan ng Israel. At ito yung ipinagpapasalamat ni Haring David sa harapan ng poong may kapal. Dito po sa unang pagbasa sa ikalawang sulat ni Samuel. Makita ho nila na alin, nasa gitna ng kahinaan, kakulangan ni David at ng kanyang anak ni si Solomon, ay ginabayan sila ng Diyos para tuluyang maiayos ang bayan ng Israel. So bakit gawa ng pananampalataya ni David? Hindi sapagkat gawa lamang ng kanyang kagalingan, gawa ng pananampalataya na nakita ng Diyos kay David at kay Solomon. Sa ikalawang pagbasa, nakita ko natin yung sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ano ipinaalala rito? Ipinaalala po rito ni San Pablo sa mga taga-Roma yung si Abraham. Kilala niyo naman siguro si Abraham. Yung bahagi. Kaya nga ang tawag natin kay Abraham, ama ng lahat ng bansa. Kay Abraham, kinikilala si Abraham na ama. Hindi lamang ng mga Israelita, kinikilala na ama si Abraham, hindi lamang gawa ng mga Kristiyano, kahit ng mga Muslim,
kinikilala si Abraham bilang ama. Kaya bahagi na ikay maging ama ng maraming bansa. Pero higit sa lahat alin, ama ng pananampalataya. Ano? Ama ng pananampalataya. Alam niyo ba kung ilang taon si Abraham nung tinawag ng Diyos? No? 75. No? 75 years. Sino ang mga 75 rito pataas? Oh, huwag kayong mahiya. Yung mga 75, may kahiya. Baka tinatawag pa kayo ng Diyos. No? Oh. Pero may 75 years old. No? Si Abraham nung tinawag ng Diyos para gabayan ang kanyang bayan. No? Na bahagi yun na kung saan ay makita mo. Pero 75 years old. At nagkaanak pa. No? Bahagi yun. No? Pagkakataon na kung saan ay makita, ano? At ano sabi nga, ama ng maraming bansa, ano? Yun yung pananampalataya na ibinigay, na ipinakita ni Abraham. Kaya nga, kahit na yung kanyang anak ay handa niyang ialay sa Diyos, no? Gawa ng kanyang pananampalataya, no? At sa Ebanghelyo, makita rin natin yung alin, yung pananampalataya ni San Jose, no? Bahagi ho, no? Pananampalataya ni San Jose. Alam naman natin yung istorya, no? Natagpo, sila ay nakatakdang ikasal, no? Ikakasal kay Maria. Kaya lang natagpuan na nagdadalang tao, no? Ay hindi kanya, no? Biro mo yan, hindi kanya. Alam naman natin. And This was 2,000 years ago, no? Bahagi yun na kung saan ay makita natin, kahit na ngayon ay tinitisibis na, hindi lalo na nung 2,000 years ago, no? Bahagi yun ng pagkilos, hindi lalong-lalo na yung ganong klase ng pagtutya ng tao, no? Pero nakita natin na alin, nagsalita ang Diyos kay San Jose sa kanyang panaginip, sa pamagitan lang ng anghel, no? Managinip lang yun. Ano? Yun na nga pinangawakan ni San Jose. Na ano yung pinayag? Pakasalan mo si Maria. Ano? Sa panaginip. Pero yun ang kanyang pagtitiwala. Ano? Pagtitiwala niya na alin, ito yung pinagagawa sa akin ng Diyos. Napakasalan ko si Maria kahit hindi ko anak yung kanyang dinadala. Bakit? Yun ang magliligtas sa bayang Israel. No? Wala siyang pruweba, no? Ano nang pinangawakan niya? Yung kanyang panaginip. No? Panaginip lang niya, no? And that requires a lot of faith. Bahagi ho, no? Na kikilos ka, gawa lamang ng pananalig mo sa Diyos na yun ang pinagagawa sa iyo ng Diyos, no? Ganong kalalim ang pananampalataya. Well, sabi nga natin, ano? Alam natin yung tinatawag ang fiat ni Maria, ano? Ito rin yung fiat ni San Jose, kaya lang silence, no? Matahimik. Alam natin kay Maria, anong sabi ni Maria, no? Mangyari nawa sa akin ang iyong tinuran, no? Nakita natin na ipinahayag yan sa banal na kasulatan. Kay San Jose, wala tayong makitang isang salita na binanggit si San Jose, no? Talagang tahimik, no? Sabi nga sa isang pag-aaral, ano? Yung pag-aaral talaga ng tungkol sa pagsasalita. Yung daw babae, no? Talagang maingay raw talaga yun, no? Madaldal talaga yun, no? Kaysa sa lalaki, no? So, kaya wag na raw kayo mataka kung bakit maingay ang babae, no? Yan ay talagang hindi mo mapipigilan na magsalita. Sabi raw sa pag-aaral, ang isang babae ay sa isang araw, 5,000 words ang kalimitang nababanggit niya, ano, sa loob ng isang araw. Yung lalaki, 2,500 words lang, no? Kalahati lang, no? Right, yun po yung kung tawagin natin ay norm, no? Pero anong ibig ko sabihin? Yung pagsunod ni San Jose, silence. Ganun kalimitan ng mga lalaki, no? Hindi maingay, no? Pero sumusunod, no?
bahagi yun ng pagkilos na kung saan ay makita ho natin. At ito rin yung pagkakataon na makita natin lalong-lalo na saan? Yung kahalagahan ho ng panalangin, no? Kahalagahan ho ng panalangin na maging bahagi ho ng ating pagkilos na alin yung panalangin in silence, no? Sabi nga ho natin ngayong taon na ito ay taon ng panalangin, no? Year of prayer, no? Bahagi ho na pinaalala sa atin ngayon bilang paghahanda natin sa 2025, no? Sa Jubilee Year, no? Sabi ni Pope Francis, no? At isama natin sa ating mga panalangin, no? At katahimikan. Mabuti ho tayo dito sa probinsya. Tahimik, no? Pero sa sa Maynila, no? Ay talagang pagbukas mo pa lamang ng bintana, no? Ay marinig mo agad yung mga ingay, no? Ingay ng tricycle, ng jeep, ano? O yung patugtog ng kapitbahay, ano? TV, ano? O bahagi ho, anong mang ingay na narinig na sa paligid dito sa atin, medyo tahimik pa, ano? Pero yung kahalagahan ho ng katahimikan sa ating panalangin, no? Eh kuminsan makita nyo, kuminsan sinasabi ng ibang mga pare kapag bago mag-misa at pagkatapos ng misa, hindi ako bumabati talaga kapag bago mag-misa at kasi silence so yun, no? Secret yun, very secret yun sa mga pare, no? Kaya huwag kayong magtataka kung bakit yung pare bago mag-misa ay tahimik, kasi yun preparation para sa misa, ano? Kami hindi katulad ng politiko, no? Pag nakakita ng tao, walang gagawin kundi makipagkamay, no? Hindi ho. Ang pariyo, kung maaari, bago magmisa at pagkatapos ng misa, there's a moment of silence, no? Bahagi ho yun na huwag nating kalimutan. Kaya, huwag kayong magtaka kung bakit yung pari, bago at pagkatapos ng misa, ay inilalagay niya sa katahimikan ang kanyang sarili, no? Pagkakataon. Hindi ko naman sinabi na huwag niyo siyang kakausapin, kaya lang, you have to, kung tawagin nga po natin ito ay inyong igalang, ano? Kasi, ang isipin nyo, Ellen, hindi sapagkat sublado yon. Kasi bakit yon? Inilalaan niya ang kanyang sarili sa napakahalagang pagdiriwang ng misa, ano? Kinakailangan ng preparation bago sa pagdiriwang ng banal na misa, ano? Ganun din sana tayo, no? Sa ating mga banal na pagdiriwang ng misa. We put ourselves, kaya nga sabi nga sa pasimula, kalimitan ng panalangin ni Ellen, ilagay natin ang ating sarili sa katahimikan sa harapan ng Diyos, no? At bahagi o patuloy natin ipanalangin. Ang paglago ng ating pananampalataya ay isang pananampalataya na puno ng panalangin. At kung maaari po ay makita natin, ano, sa katahimikan ng ating puso at sa pagkakataon, ipanalangin natin. Panalangin natin. Ano yung panalangin? Alam mo yung kalimitan, yung malalakas sa panalangin, mga bata, ano? Yung mga bata na yan, turuan yung magdasal, ano? Ang pagkakataon, kahit na yung mga maliliit, kahit na simple yan, ay tinatawag natin yan ng mga malalakas manalangin yan, ano? Sino pa? Yung mga byuda at byudo, no? Sino ang mga byuda dyan? Wala. Ay, mga byuda at mga byudo, ano? Yan, malalakas manalangin yan, ano? Mga byuda at mga byudo, ano? Bahagi ng pagkilos na kung saan ay ipinapahay ng mga may sakit, no? Mga may sakit, kaya akala natin yung mga may sakit, ipinagdarasal natin, pero pwede yung sabihin sa mga may sakit na alin, kapag dinadalaw yung may sakit, no? Sasabihin ninyo, ay, sa inyong nararamdaman, no? Lalong-lalo na yung mga may cancer, yung mga may sakit ng cancer, anak ko po, hindi nyo alam, magpagpasensyahan nyo kapag yung inyong mahal sa buhay may sakit sa cancer, masakit ko yun sa kalooban, ano? Para silang tinutusok sa kanilang sarili, hindi lang nila sinasabi, no? Kaya, bahagi ko yun, kapag may mga kaibigan kayo may mga may sakit sa cancer, sabi nyo, kapatid, isama mo ko sa panalangin. Kapag may sakit ka, ano, sa iyong katahimikan, isama mo ako, ano,
sa iyong panalangin. Bahagi ho yun. Kahit na yung kanilang sakit ang niramdaman, sa gitna ng kanilang karamdaman sa higaan, yung naiinib sila, ay isama kayo sa inyong panalangin. Bahagi ho yun. Malalakas ho yung manalangin. Yun ang mga tinuturing ng mga aba. Kapag kilos. Ay, sino pa? Yung mga may hirap. Taas ng kamay ng may hirap. Ay, kayo magtaas ang kamay, ha? Baka hindi maniwala sa inyong mahirap kayo. Ikaw, Tagli, mahirap ka. Kung sabihin mahirap ka, wala nang mahirap kapag ikay mahirap. Bahagi yun na kung saan ay wala na padang mayaman. Kapag ikay mahirap, Sabihin, bahagi yun. Kapag tayo ay pagkakataon, kapag naghihirap tayo, ay sama natin sa ating panalangin. Kasama ko yun, mga malalakas manalangin, yung mga may hirap, kaya yung mga may yaman, tumulong kayo sa may hirap, tulungan ninyo, kapatid, tulong ko to sa iyo, tulungan mo rin ako, pagdasal mo ako. Mas malakas magnalangin yung mga may hirap, bahagi ko yun. So ito rin yung ating idulog sa harapan ng Poong May Kapal, Ito ay ilan lamang sa itinuturing natin mga aba sa banal na kasulat. Pero ibig sabihin, lahat tayo ay lumalim tayo sa panalangin. Lumalim tayo sa panalangin. So, pagkakataon na kung saan ay idulog natin sa harapan ng Poong May Kapal, lalong-lalo na kasama ni San Jose, yung ating pamilya. Kasi yan yung kanyang pinatuliktahan yung kanyang banal na pamilya. Bahagi ho. At ang ating pamilya ay mga itinuturing ng mga banal na pamilya. Sabi ko nga, bakit? Ay, yung ating pamilya rin, mga binyagan yan, Hindi lang yung banal na pamilya ay si Maria, si Jose, at si Jesus, Tayong lahat ay mga banal na pamilya, Kalimitan na isama natin sa ating panalangin ang ating mga pamilya, Bahagi yun, napakahalaga sa Diyos ang kahalagahan ng bawat pamilya, Bahagi yun. Kaya nga po yung buong simbahan ni ang tawag natin ay pamilya ng Diyos. Tayo, pamilya tayo ng Diyos. Dito, mga mananampalataya sa Barangay San Jose. Mga mananampalataya tayo ng Diyos dito sa parokya ng Nuestra Señora de la Natividad. Isa tayong pamilya ng Diyos. Ipanalangin natin sa harapan ng Poong May Kapal yung bawat miyembro ng ating pamilyang kinabibilangan. At maliwanag lalalim ang ating pananampalataya katulad ni David, ni Haring David, ni Haring Solomon, ni Abraham, at sa tulong ng patnubay ng ating patron, San Jose.